Naniniwala akong mahalagang ibahagi sa lahat kung bakit ako masigasig na nagtatrabaho upang maisakatuparan ang proyektong ito. Hindi kayamanan ang layunin ng puso ko. Nasisiyahan akong tumulong sa iba na yumaman. Gamit ang Global Gold Coin, ang pangarap ko ay mahanap ng milyon-milyong hindi mayaman ang kanilang landas tungo sa katatagan, kaligayahan at sukatan ng kanilang kayamanan. Ang misyong ito ay muling pinagtibay hindi pa katagalan sa isang karanasang muntik ng mamatay. Iyan ang nagtutulak sa akin na gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagtatrabaho para sa mga taong nais makaahon sa kanilang kahirapan sa pananalapi. Nagkaroon ako ng malalang impeksyon sa panga na hindi ko pinansin ng matagal at ang katawan ko ay naging septic. Hindi ko namalaya na nasa bingit na pala ako ng kamatayan kaya agad akong dinala ng mga kaibigan ko sa emergency room ng isang lokal na ospital. Nasa napakasamang kalagayan ako noon at sinabi sa akin ng mga nurse at doktor na napakaliit na lamang ng pagkakataon kong gumaling mula sa napakalaking impeksyong ito. At ngayon ko lang masasabi sa mga tao kung ano ang pakiramdam ng pagtayo sa pintuan ng kamatayan dahil pabago-bago ang aking malay. Sa isang punto, habang ako ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan, nakaranas ako ng isang bagay na hindi ko lubos na maipaliwanag, ngunit ito ay isang pangitain na nagpapatibay sa buhay. Pakiramdam ko ay kinuha ng Diyos ang ating Ama sa Langit, si Professor Robert mula sa kanyang higaan ng kamatayan sa ICU noong Hulyo ng 2025. Binigyan ako ng mga doktor ng 5% pagkakataong mabuhay habang isinasagawa ang operasyon. Mula sa may abscess ng ngipin, nauwi iyon sa isang ganap at hindi makontrol na impeksyon sa aking kaliwang itaas na pisngi, panga, buto, lalamunan at leeg. Ang natatandaan ko ngayon si Professor Robert ay ang paggising ko sa ICU pagkatapos ng operasyon bandang 2:00 ng madaling araw. Pagkatapos ay nawalan ako ng malay at parang diretso akong dinala sa langit. Habang sinusubukan kong unawain ang nangyayari, pakiramdam ko ay lumulutang ako at nakita ko ang pinaniniwalaan kong Diyos at si Kristo at napapaligiran kami ng hindi mabilang na mga anghel sa lahat ng panig, pinupuno ang milya-milya ng kalawakan. Pagkatapos ay sinabi ng Ama sa Langit, "Anak, ikaw ay naghihingalo." Sabi ko, "Oo, alam ko, pero walang takot sa puso ko. Handa na akong umalis kung oras ko na." Sumunod, sinabi sa akin ng Diyos, "Hindi pa ito ang iyong oras. Mayroon akong 7 pandaigdigang misyong ipagagawa sa iyo. Ang una ay, gusto kong tulungan mo ang milyon-milyong tao na matuto tungkol sa gramatika sa pananalapi, kung paano mag-ipon, maunawaan ang mga sistema ng kripto at kredito, nang sa gayon ay mas marami silang magawa para sa kanilang pamilya at sa gawain ng Diyos. Ang milyon-milyong taong ito ay nananalangin at umiiyak sa akin araw-araw na padalhan sila ng isang katulong, coach, mentor, tagapayo at tagapagsanay. Kaya, anak ko, gusto kong maglakbay ka sa buong mundo at tumulong sa mga tao. Tulungan ang mga tao na kumita ng pera at makaahon sa utang. Tulungan ang mga tao saan man sila naroroon, sino man o nasaan man sila. Pangalawa, turuan ang mga tao kung paano kumita para maging mapagbigay sa ikapu, tumulong sa iba, at suportahan ang mga ministeryong tumutulong sa mga nawawalan ng pag-asa. At siguraduhing palawakin ang gawaing ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pandaigdigang programa ng kawanggawa na mag-aalis sa mga tao sa lahat ng dako mula sa kahirapan upang sila ay maging matatag sa pananalapi, mas umasa sa sarili at mapalawak ang kaalaman tungkol sa Diyos at kay Jesus sa bawat bansa at komunidad. Kasama ng Diyos at ni Kristo si Professor Robert mula 2:00 ng madaling araw, oras sa daigdig hanggang 7 a.m. nang magising akong muli sa ICU. Kaya narito ako para sa isang malaking dahilan at may malaking misyon. Sa edad kong ito, kumita at nawalan na ako ng milyon-milyon, naging bilyonaryo, nakapaglakbay sa buong mundo, nakausap ang maraming makapangyarihang tao at halos lahat na ay nagawa ko na. Pero nasa edad na ako ngayon kung saan ang mga iniisip ko tungkol sa langit, ang plano ng Diyos, at ang malalaking pangangailangang nakikita ko sa aking paligid ang nagtutulak sa akin na magtrabaho ng 12 hanggang 20 oras sa isang araw, makipag-usap sa daan-daan at libu-libo saan man ako naroroon. Ang Global Gold Coin Program ay isang negosyo, ngunit ito rin ay isang pangitain at misyon. Binigyan ako ng ganitong uri ng utak, katawan at personalidad para gawin ang proyektong ito bilang layunin ko sa buhay. At ikaw,
Para hindi masyadong maemosyonal, gusto ko lang sabihin yan. Natutuwa ako na ang pangitaing ito ay nangyayari sa totoong oras dahil libu-libo na ang nakiisa sa kamangha-manghang programang ito. Kaya habang negosyo ito, mas malaki rin ito dahil nangunguna lang ako sa parada. Ngunit ngayon ay mahigit 300,000 katao na ang nasa aming programa. Sa huling 2 buwan lamang ng 2025 at 2026, lubhang madaragdagan ang bilang ng ating mga miyembro ng hindi bababa sa doble. At milyon-milyon ang naiisip ko. Oo, marami, milyon-milyong tao ang may pagkakataong magkaroon ng tunay na kayamanan at seguridad at siya namang tumutulong sa milyon-milyon pa. Makibahagi sa pangitain at sa ating pinagsamang tagumpay upang gawing mas mabuting lugar ang mundo para sa lahat. Salamat sa pagbabahagi sa napakagandang panaginip na ito.